4:50 na po na umaga. Good morning, Angel. Good morning. Happy Monday. Mahirap din pala yung yung pinipigil mo yung pagsigaw mo. Masakit din sa lalamunan. Bakit? Bakit naman kasi kailangan mo pang Kasi nung nakaraan, nung do or die game sa semifinals, nanood kami. Sobrang intense yung laro. Talagang mapapasigaw ka. Oo. Sumakat ang lalamunan ko. Ayan. Nung pinigil ko naman, sumakat din ang lalamunan ko. So, might as well, bigay mo na rin. Itodo mo na. Kasi parehas din naman. Nasayahan ka pa. Pag pinigay mo, mawala ka ng trabaho. Ipahinga mo after. Magandang umaga pong muli, araw na po ng Lunes, sa 6 ng Marso 2017. Sa ngalan po ni Kuya Daniel Razon, ako po si Jun Suriao. Ako naman si Angela Lagunzal. Narito na po ang mga humahataw na balita. Dalawang nasugatang kalahok sa karera ng kabayo sa Panagbanga Festival sa Baguio City. Tinulungan ng UNTV News and Rescue Team. Muling pagpapatuloy ng usapang pangkapayapaan sa pagitan ng pamahalaan at National Democratic Front, posibleng talakayin ni Pangulong Rodrigo Duterte sa cabinet meeting ngayong araw. Dating pulis na si SPO3 Arthur Las Cañas haharap sa muling pagbukas ng investigasyon ng Senado kaugnay ng Davao Death Squad. Self-confessed hitman, tinawag na polluted source ng Malacanang. Labi ng German kidnap victim na pinatay ng Abu Sayyaf natagpuan na ng militar. Surigao del Norte niyanig ng malakas na aftershock kahapon ng umaga. Isa nasawi dahil sa cardiac arrest dahil sa lindol. Malacanang Kamao, Wagi versus PNP Responder sa Game 1 ng Best of 3 series ng UNTV Cup Season 5 Finals. Judiciary Magis nakuha ang ikatlong pwesto matapos talunin ng BOC Transformers. At mahigit sa 4,000 Bicolano natulungan sa libreng medical mission ng UNTV, Members Church of God International at bagong henerasyon party list sa Region 5. Bago po ang detalye ng ating mga balita, alamin po natin ang mga pangyayari sa mga nakalipas na araw sa ating Weekend News Rewind. Magbubukas ang Philippine Drug Enforcement Agency ng karagdagang mahigit 100 satellite offices ngayong taon. Sa kasalukuyan, mayroon lamang halos 20 regional offices ang PIDEA. Ayon kay Director General Isidro La Peña, layo nitong palakasin pa ang intelligence gathering at mas mabilis na koordinasyon sa mga local police at militar sa pagsasagawa ng anti-illegal drugs operations. Kabilang sa lalagyan ng satellite offices ang mahigit 80 provincial offices, mahigit 30 opisina sa mga highly urbanized cities at ilang dagdag opisina sa Metro Manila. Dumating na sa Basilan ang panibagong batch ng Errant Cops nitong Sabado. Nasa 51 pulis na may kinakaharap na iba't ibang kaso ang ipinadala sa lalawigan. Matatandaang noong nakalipas na buwan ay 53 pulis ang ni-reassign sa Mindanao bilang bahagi ng isinasagawang internal cleansing ng PNP. Ang mga pulis na ipinadala sa Basilan ay idedestino sa iba't ibang estasyon sa probinsya. Kukuha ang Department of Education ng nasa 40,000 bagong guro para sa pagpapalawig ng implementasyon ng K-12 program ngayong taon. Ayon kay DepEd Undersecretary Jesus Mateo, kalahati sa mga bakanteng posisyon ay mga gurong magtuturo sa grade 12 para sa susunod na school year. Samantala, nailabas na ang memorandum para sa job offer na aprobado ng Department of Budget and Management sa ilang DepEd regional offices. Mayroong 55 billion pesos na nakalaang pondo para sa mga makakapasok na aplikante sa mga pampublikong paaralan. Nauwi sa kaguluhan ang isinagawang kilos protesta ng mga taga-suporta at mga laban kay United States President Donald Trump. Nagkasagupa ang dalawang panig sa Berkeley, California kung saan nagtipon ang mga taga-suporta ni Trump mula sa buong bansa. Nagkaroon ng paluan at mayroong gumamit ng pepper spray at smoke bomb. Ayon sa pulisya, 3 ang nasugatan habang 5 naman ang inaresto dahil sa insidente. Sa detalye ng mga balita, tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang dalawang sugatang lalaki na kalahok sa karera ng kabayo sa Baguio City. Narito ang hataw na balita ni Bernard Daddy.
Nirespondihan ng UNTV News and Rescue Team ang dalawang magkahiwalay na aksidente sa pagdiriwang ng Pony Boys Day o karera ng mga kabayo sa Wright Park, Baguio City na bahagi ng pagdiriwang ng Panagbanga Festival. Nagtamo ng sugat sa kaliwang tuhod ang 33 anyos na si Christian Martin nang masipa ng kabayo habang naghahanda para sa karera. Sugat sa kaliwang braso naman ang tinamo ni Carlo Peñaflor, 20 anyos, at residente ng Baguio Country Club nang mahulog ito sa sinasakyang kabayo habang nakikipagkarera. Agad nilapatan ng pangunang lunas ng UNTV News and Rescue Team ang mga tinamong pinsala ng dalawang kalahok sa karera. Samantala matapos bigyan ng first aid ay tumanggi na ang mga ito na magpadala sa ospital. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue, Philippines. Desidido ang pamahalaan na tapusin na ang problema ng extremism sa bansa, partikular na ang sa teroristang grupong Abu Sayyaf. Ito ay matapos ng pagpaslang ng mga ito sa German kidnap victim na si Jürgen Gustav Kanter. Ayon kay Presidential Spokesperson Undersecretary Ernesto Abella, gagawin ng pamahalaan ang lahat ng paraan upang resolbahin kapwa ang suliranin ng bansa sa terorismo at narcopolitics. Muli ring nagpaabot ng pakikiramay sa pamilya at mga kababayan ng biktimang Aleman ang Malacanang at tiniyak na mapaparusahan ang mga gumawa ng naturang krimen. Samantala, hinihintay pa ng Government Peace Panel ang direktiba ni Pangulong Rodrigo Duterte hinggil sa posibleng resumption ng formal peace talks sa National Democratic Front of the Philippines o NDFP. Ito ay matapos ipahiwatig noong Biyernes ng Pangulo sa isang interview sa Cagayan de Oro City na nais niyang muling makipag-usap sa Communist Party of the Philippines kung mapatutunayang sinsero ang mga ito sa pakipagpayapaan sa pamahalaan. Ayon kay Government Peace Panel Chief and Employment Secretary Silvestre Bello III, isa ang usaping pangkapayapaan sa mga posibleng talakayin sa kanilang cabinet meeting kay Pangulong Duterte ngayong araw. Inaasahang ibibigay din ni Pangulong Duterte ang kanyang direktiba hinggil sa terminated peace talks at maging sa naunsyaming muling paghaharap para sa bilateral ceasefire deal. Bago kami mag-resume, baka anong utos ng presidente, baka mag-uusap muna kami tungkol sa ceasefire. Malalaman na ngayong linggo kung matutuloy ang planong pagpapatupad ng higit piso kada kilowatt hour na dagdag singil sa kuryente ng Meralco ngayong Marso at sa susunod na 2 buwan. Sa nakatakdang pagpulong ngayon ng Energy Regulatory Commission o ERC, pag-uusapan ang hiling ng Meralco na gawing staggered o utay-utay ang dagdag singil dahil sa epekto ng maintenance ng Malampaya Gas Facility. Sa petisyon ng Meralco, 30 sentimos kada kilowatt hour muna ang kanilang idadagdag sa billing ngayong buwan. 30 centavos din sa Abril at ang butal ay sa Mayo na isasama. Iba pa ito sa dagdag singil mula sa iba pang supplier o gastos ng Meralco. Paliwanag ng ERC, maaari nilang aprubahan ang petisyon o hayaan ng Meralco na ipatupad sa isang bagsak ang power rate hike o kaya naman ay habaan pa ang recovery period para hindi gaanong mabigat sa consumers ang dagdag singil. Matapos ang sunod-sunod na pagtaas sa halaga ng gasolina at diesel, asahan naman ang bawas presyo sa halaga nito ngayong linggo. Tinatayang 55 hanggang 65 sentimos kada litro ang posibleng mabawas sa presyo ng gasolina at diesel, hanggang 15 sentimos naman sa diesel. Ngunit ayon sa oil industry players, posible namang tumaas ng 15 hanggang 20 sentimos kada litro ang halaga ng kerosene. Muli rin nagpaalala ang Embahada ng Pilipinas sa Russia sa ating mga kababayan kaugnay ng umiiral na anti-terrorism law kung saan sakop ng naturang batas ng ilang probisyong may kinalaman sa religious practices sa bansa. Narito ang hataw na balita ni Shane Ballesteros. Hulyo ng nagdaang taon ay nilagdaan ni Russian President Vladimir Putin ang Yervaya Law o ang anti-terrorism law na umani ng oposisyon mula sa mga human rights advocate at religious communities. Apektado kasi ng batas ang kalayaang panrelihiyon lalo na ng mga expat sa bansa. Sa pamamagitan ng isang seminar sa religious practices at batas na may kinalaman dito, muling nagpaalala ang Embahada ng Pilipinas dito sa Russia sa ating mga kababayan na mag-ingat sa anumang pagtitipon espiritual lalo na kung hindi pa lubos na naunawaan ang Yervaya Law. Ayon sa Russian lawyer na si Attorney Stanislav Gulov,
isang eksperto sa religion at freedom of conscience ng Islamic Center for Law and Justice dito sa Moscow. Sino mang foreign national na legal na naninirahan sa teritoryo ng Russian Federation ay may freedom of conscience and freedom of religion gaya ng mga Ruso. Subalit kailangan ay mayroon silang dokumento na nagpapatunay nito. Very important for foreigners because in Russian Federation, according this federal law, foreign nationals and stateless person that legally stay, so you have all documents or all data that needed to entry for Russian Federation territory in these rights, and shall bear responsibility established under federal laws for violation. So you also have liability and you also have responsibility for all breaking the law situations. Nagpasalamat naman ang ilan sa ating mga kababayan dahil naliwanagan sila sa mga dapat at hindi dapat gawin tuwing magsasagawa ng religious activity upang makaiwas sa problema. Para sa akin, napakaganda ng seminar na ito dahil mas lumawak pa ang aking kaalaman about sa religious practices dito sa Moscow. Sana mas dumami pa ang mga ganitong klaseng seminar dito sa Embahada ng Pilipinas. Nilinaw naman ni Ambassador Carlos Soreta na hindi naman ganap na ipinagbabawal ang religious practices sa bansa. Subalit mayroon lamang na ilang bagay na tinututukan ng batas, lalo na ang may kinalaman sa terorismo at seguridad. Ang malinaw po ay hindi naman pinagbabawal ang pa-practice ng religion. Meron lang mga bagay na may mga practice na medyo minamanaman ng Russia para naman protektahan yung karapatan ng mga ibang ayaw makinig sa ibang mga sinasabi ng mga tao. Parang yung practice nyo, pwede yung ng religion, pwede yung gawin, ngunit sa paraan na hindi nagiging offensive sa ibang mga tao o sa paraan na hindi nagva-violate ng tinatawag nilang public order. Yun lang po naman yung batas. Hindi naman po criminal yung batas. Hindi po kayo ikukulong. Kayo po ay pwedeng patawan ng fine. At handa naman po kami agad-agad na tumulong sa inyo. Kaalinsabay nito, lubos naman ang paghahanda ng embahada sa nakatakdang pagbisita ni Pangulong Duterte sa darating na Mayo, sapagkat ito ang kauna-unahang pagkakataon makalipas ang 2 dekada na bibisita ang Pangulo ng Pilipinas sa Russia. Shane Ballesteros, UNTV News and Rescue, Moscow, Russia. Samantala, narito naman ang mga balita sa labas ng bansa na ihahatid sa atin ni Monica Viralio. Monica, good morning. Hi Angel, good morning. Here are the news from different parts of the globe. 2 people were killed after fire broke out at a camp housing hundreds of migrants in the fields of southern Italy. Authorities are still gathering information about the blaze, which tore through a makeshift camp known as the Big Ghetto near Foggia in the Puglia region. The victims were believed to be Malian citizens. Illegal immigrants, mainly from Africa, have been flocking to the fields of southern Italy for years to scrape a living as seasonal pickers of fruits and vegetables. Malaysia has declared North Korea's ambassador to Malaysia as persona non grata over the alleged murder of North Korean leader Kim Jong-un's half-brother. Kang Chol was asked to leave Malaysia within 48 hours starting from 6 in the evening on Saturday. The decision was made after he failed to appear at Malaysia's foreign ministry despite being summoned. In late February, Kang accused Malaysia of colluding with hostile forces in the investigation into the death of Kim Jong-nam at Kuala Lumpur International Airport. In other news, Mexican Congressman Braulio Guerra has climbed the fence along the U.S.-Mexico border to demonstrate what he says is the futility of U.S. President Donald Trump's plan. Trump has built a wall between the two countries to stem migration. Guerra, who represents the state of Querétaro, says that it has been easy for him to climb the fence and he just as easily could have crossed to the United States. Guerra believes it is important to cooperate with Washington to stem the flow of migration, but says reinforcing the wall is unnecessary. The U.S.-Mexican border is almost 2,000 miles long and 654 miles is already fortified by a series of fences and walls. And those are the news from around the world this morning. Back to you, Angela. Thank you, Monica. Tama lang,
sa sinabi ko kanina doon sa presyo ng gasolina at diesel. Bababa ito, posibleng bumaba ng 55 to 65 centavos sa gasoline, hindi yung diesel. Sa diesel naman, 10 hanggang 15 centavos. Yun, malinaw. Ready na po ang ating mga kasama sa Radio La Verdad 1350 sa untahan at kompleto ang ating mga kabarkada doon. Si Atty. G. Bet at Jose Castigador Jr. Good morning, Tito Jun. Hey John, pakapi Kamusta ka na, naman dyan. Tibet? Tita Angel, katabi mo may 10,000 din yan. Oo nga. Wow, Medyo wala. na. Sila pag mag-asawa. Ay, oo. Hindi ako kasama doon. Nang Sabado ko lang nalaman na mga napaka-antigo na pala sila. Hindi daw kasama si June kasi nauna pa siya sa UNTV. Oh, hindi lang pala sila mga poste. Bago-bago lang tayo. Pader at bubong. Oo. Ay, tamang-tama nga eh. Museum. Mga ano na dito na nagdalaga at nagbinata. Atty. Tamang-tama eh. Kasi nung Biyernes, namumroblema ako. Sabi ko, wala kang pamparegister ng sasakyan. Biglang may gano'n. Nakalain mo yan. God really Diba? provides. Kailangan problema ko pa paano ko Ibang lalagdingin. klase talaga pag nagdasal ka eh. God provides talaga. Pero Jun, dapat bigay mo kay Tita Shea yun. Ha? Si Tita Shea maghawak nun. Hindi, nasa kanya naman talaga. Gusto ko lang tugtungan yung sinabi ni Angela. Makiki lang ako, makiki. June, Ka lang. sabi ni Angela na dyan na daw kayo nagbinata at nagdalaga. Angela, gusto ko Hindi i-correct. naman. Na nagdalaga si Ate She. Dyan na nakita ni June. Oo, Panapangalan niya talaga yun. Actually, matagal na sorry, binata na si ano nun. Matagal lang tinitingnan ni Kuya Oo. Jun yun. No? Matagal na talaga. Oo, parang ginaganon niya, no? Kasi Hindi po siya napapayagan siya ni Kuya. Ayun. Sakto Dito sa naman. amin, sa radyo, bumabahangay ng pandesal dito. Wow. Sa may awardee. may winner din. Meron kami, kami no? dito. May Oo, si winner Marvin. din. Oh, Most oo, dependable. matindi yun ha. Most dependable. Mr. Marvin Marcelo. Aga pumasok. Pinabili namin You ng mga can kape, count on me. dependable eh. Parang pangkanta yung Diba? award niya, no? Count on me award. Count Count on on me. Diba? Count on me. Through thick and thin. Kantahin mo, Angela. Ha, ayoko na. Lunes Baka nga lalo na. hindi mabigyan ng award to. Sige, oy, maraming salamat sa inyong dalawa. At binabati natin muli si Tito RJ. Nandito. Magandang umaga po sa kanya. As usual, abalang-abala siya sa kanyang ninong. Binisita niya muna. Ayun o, si Angela kumakanta. Uy, Ayan. Wakanta ka. Wala. Alam mo, di naririnig ha. Next na kayo. Kala ko tapos na Ay, kami. sige. Thank you. Narito mga dapat abangan sa ikalawang paghataw ng mga balita. Pulis na sugatan sa motorcycle accident sa Quezon City, tinulungan ng UNTV News and the rescue team. Dating pulis na si SPO3 Arthur Las Cañas haharap sa muling pagbubukas ng investigasyon ng Senado kaugnay ng Davao Death Squad. Self-confessed hitman tinawag na polluted source ng Malacanang. Surigao del Norte, niyanig ng malakas na aftershock kahapon ng umaga. Isa na sawi sa cardiac arrest dahil sa lindol. Deklarasyon ng pagsuporta sa kampanya kontra terorismo at ekstremism ng pamahalaan nilagdaan ng mga sultan, datu at bay sa Mindanao. At mahigit sa 4,000 Bicolano na tulungan sa libreng medical mission ng UNTV, Members Church of God International at bagong henerasyon party list sa Region 5. Ating mga kasangbahay, araw na po ng Lunes, 6 ng Marso 2017. Narito na po ang ikalawang paghataw ng mga balita. Pulis na sugatan sa motorcycle accident sa Quezon City, tinulungan ng UNTV News and Rescue Team. Dating pulis na si SPO3 Arthur Las Cañas haharap sa muling pagbubukas ng investigasyon ng Senado kaugnay ng Davao Death Squad self-confessed hitman. Tinawag na polluted source ng Malacanang. Surigao del Norte, niyanig ng malakas na aftershock kahapon ng umaga. Isa na sawi sa cardiac arrest dahil sa lindol. At deklarasyon ng pagsuporta sa kampanya kontra terorism at ekstremism ng pamahalaan nilagdaan ng mga sultan, datu at bay sa Mindanao. Nirespondihan ng UNTV News and Rescue Team ang isang motorcycle accident sa EDSA sa Quezon City kagabi na kinasangkutan ng isang pulis Valenzuela. Narito ang hatong na balita ni Asher Cadapan Jr. Tinulungan
Tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang isang motorcycle rider na naaksidente sa kanto ng EDSA at Quezon Avenue sa Quezon City pasado alas 8 kagabi. Kinilala ang biktima na si PO2 Romel Domingo, 36 na taong gulang, nakatalaga sa Valenzuela Police Headquarters. Ayon sa traffic officer sa lugar, mabilis ang pagpapatakbo ng biktima at bigla na lamang sumadsad sa Center Island ang minamaneho nitong motorsiklo at saka natumba. Sino pong kasama niya pa? Wala, sila mag-isa. Mabilis po ba siya o ano? Mabilis siya, mabilis lang konti na ang takbo niya. Offset lang siya, na-offset lang pagliko niya. Hindi lang niya nakaya ng pagliko niya. Bali, police officer yan. Nagtamo ang biktima ng mga galos sa iba't ibang bahagi ng katawan. At dahil sa impact ng aksidente, natanggal ang helmet nito kaya't nagtamo rin ito ng pinsala sa kanyang ulo. Agad namang nilapatan ng paunang lunas ng UNTV News and Rescue Team ang mga tinamong pinsala ng biktima at saka dinala sa East Avenue Hospital. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue, Quezon City. Tinulungan din ng UNTV News and Rescue Team ang sugatang motorcycle rider matapos maaksidente sa Bulacan. Narito ang hataw na balita ni Nestor Torres. Narespondihan ng UNTV News and Rescue Team ang isang aksidente sa motorsiklo sa Balagtas, Bulacan noong Sabado ng gabi. Sugatan ang driver na kinilalang si Jerry Marcose, 28 anyos, matapos sumemplang ang sinasakyang motorsiklo sa MacArthur Highway sa Barangay Burol First. Nagtamo ito ng malalim na hiwa sa noo, pagdurugo ng ilong at nawalan din ng malay. Agad namang nilapatan ng pangunang lunas ng grupo ang biktima. Actually, nung dumating kami, nandun na po yung UNTV Rescue. First day sila, dumating kami po, yung victim na bigyan na po ng paunang lunas ng UNTV po. Sa kasalukuyan, inaalam po ng aming investigador na kung ano po ang pangyayaring tunay na Matapos bigyan ng first aid, dinala na ng UNTV News and Rescue ang biktima sa Balagtas Doctors Hospital para sa kakailanganing pangkaragdagang atensyong medikal. Nestor Torres, UNTV News and Rescue, Bulacan. Sa iba pang balita, muling bubuksan ng Senado ngayong araw ang investigasyon nito kaugnay ng umano'y Davao Death Squad. Ngayong araw din nakatakdang muling humarap sa pagdinig ng Senado ang self-confessed hitman na si retired police Arthur Las Cañas. Ngunit ayon sa Malacanang, isang polluted at perjured witness si Las Cañas at hindi na magiging katanggap-tanggap ang anumang testimonya nito na muna'y pawang gawa-gawa lamang. Natatandang nung nakalipas sa taon sa isang Senate investigation hearing ay sinabi mismo ni Las Cañas na walang Davao Death Squad o DDS. Subalit kamakailan lamang ay binawi nito ang kanyang unang naging pahayag at sinabing personal siyang inutusan ni Pangulong Rodrigo Duterte na magsagawa ng extrajudicial killings nang ito ay alkalde pa lamang ng Davao City. Nagpahayag ng pagsuporta si Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo sa akbang ng Government Prosecution Panel na hilingin sa Muntinlupa Regional Trial Court na pagbawalan ang mga partido na talakayin sa publiko ang merito ng mga kaso ni Senator Laila De Lima. Ayon kay Attorney Panelo, ginagamit ni Senator De Lima ang kanyang kalagayan upang sirain ang reputasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte. Dapat aniyang hayaan na lamang ang korteng duminig sa mga kasong kinahaharap ng senadora. Kinundi na naman ni Senator De Lima ang pahayag na ito ni Attorney Panelo at sinabing paglabag sa kanyang karapatang pantao kung mag-i-issue ang korte ng gag order. Nanindigan din itong hindi magpapapigil sa pagsasalita kaugnay ng mahalagang issue. Dagdag pa ng senadora, ang hakbang na ito ng prosekusyon ay lalong nagpapatibay sa kanyang paniniwala na ang mga nangyari sa kanya ay upang mapigilan ang kanyang mga pambabatikos kay Pangulong Duterte. Isa ang nasawi habang nasa 30 naman ang sugatan matapos yanigin ng aftershock na magnitude 5.9 na lindol ang lalawigan ng Surigao del Norte kahapon. Narito ang hataw na balita ni Leslie Longbowen. Muling nakaranas ng malakas na aftershock ang probinsya ng Surigao del Norte pasado alas 8 kahapon ng umaga. Naitala ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS ang magnitude 5.9 na pagyanig 6 na kilometro kanluran ng San Francisco, Surigao del Norte sa lalim na 13 kilometro at may tectonic na origin. Ayon sa PHIVOLCS, ang naturang pagyanig ay aftershock ng 6.7 magnitude na lindol na naganap sa probinsya noong February 10.
Isang 66 na taong gulang na ginang ang naitalang nasawi dahil sa cardiac arrest habang halos 30 naman ang sugatan sa insidente. Ilang mga istruktura rin ang nasira at napinsala ng pagyanig. We made a section of damage because the one damage during the first earthquake, nadagdagan ang mga cracks. In fact, may nag-collapse na gymnasium yan sa San Francisco. Dito naman sa Surigao City, 2 ang totally damaged houses. Sinuspindi naman simula ngayong araw ang pasok sa lahat ng antas sa mga bayan ng San Francisco, mainit, season at taganaan na labis na naapektuhan ng malakas na aftershock upang makapagsagawa ng integrity check sa mga paaralan bago i-resume ang klase ng mga estudyante. Ayon pa kay Governor Matugas, pinalala ng naturang pagyanig ang sitwasyon sa ilang bayan sa probinsya na nakararanas ng pagbaha dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan. Medyo nag-complicate ngayon dahil may sa earthquake, may sa flood. So yung mainit kasi that's very close to mainit lake, nag-overflow naman ang mainit dahil sa ulan. Tiniyak naman ng lokal na pamahalaan na tuloy-tuloy ang kanilang isinasagawang relief operations sa mga residenteng apektado ng lindol at pagbaha. Gayon din ang psychosocial debriefing ng mga guro sa mga estudyante upang mawala ang takot ng mga ito sa tuwing nakararamdam ng mahihinang aftershocks. Ayon kay Governor Matugas, marami pa rin sa mga residente ang hindi maiwasang matakot at mag-alala sa tuwing may mahihinang pagyanig dahil sa tromang idinulot ng malakas na lindol noong Pebrero. Grabe ang sitwasyon dito. Kaya sabi ko sa mga tao, magdasal, wala mang ibang solusyon. We cannot fight nature. Leslie Lombowen, UNTV News and Rescue, Philippines. Lumagda sa isang deklarasyon ang mga sultan, dato at bay sa 10 lugar sa Mindanao bilang paghahayag ng suporta sa kampanya ng pamahalaan laban sa terorismo at extremism. Naritong hataw na balita ni Victor Cosare. Nagtapos nitong Sabado ang 3 araw na Summit for Peace and Security na dinaluhan ng mga sultan, dato at bay sa Mindanao. Kasabay ng pagtatapos ng pulong, ang paglagda ng mga sultan, dato at bay mula sa Maguindanao, Zamboanga Peninsula, Davao Region, Southern Mindanao, Iranon, Biwang, Bago Inged, Lanao, Buayan at Kabuntalan sa isang deklarasyon na naghahayag ng pagsuporta sa mga hakbang na ipatutupad ni Pangulong Rodrigo Duterte laban sa terorismo at extremism. Ayon sa pinuno ng Armed Forces of the Philippines, isa sa magiging kontribusyon ng mga traditional Muslim leaders sa Mindanao ay ang pagtuturo sa kanilang mga kapwa Muslim na mali ang ginagawa ng mga extremist groups. Lalo na sa mga kabataan, may papakita dito na kung anong tamang Islam o ano yung tamang gawain ng Muslim. Sapat yun para hindi na ma-recruit itong mga kabataan na sumali sa mga radical at teroristang grupo. Ayon naman kay Sultan Abdul Aziz Salem Mastura Kudarat V, ang ika-25 sultan ng Maguindanao, hindi turo ng Islam ang ginagawa ng mga extremist group gaya ng ISIS, kaya maging sila ay tutol na makapasok ito sa bansa. Hindi makataw yan, inyuan yan. Hindi yan, kinukondem ng Islam yan. Kaya walang lugar yan sa atin. Hindi natin payagan. Kawawa mga anak natin, anak ng mga anak natin. Wala na silang magandang kinabukasan kung ganyan mangyayari. Umaasa din si Sultan Abdul Aziz na makikiisa ang iba pang mga sultan sa Mindanao sa kampanyang ito. Ayon naman kay Defense Secretary Delfin Lorenzana, ipararating niya sa Pangulo ang mga rekomendasyon ng grupo kung paano mapipigilan ang pagpasok ng extremism sa Pilipinas. Huwag natin pabayaan na maging Syria o Iraq itong ating lugar. Kasi doon talagang nagpapatayan. Imagine, Muslims, brothers killing each other. Isa din sa hiling ng grupo ay ang magkaroon ng representasyon sa Bangsamoro Transition Commission na siyang babalangkas ng bagong proposed Bangsamoro Basic Law. Samantala, ayon kay General Anyo, mula nang simula ng kampanya laban sa teroristang Maute Group na nakikisimpatya sa ISIS, 44 na miyembro ng bandidong grupo na ang napapatay sa bakbakan, 15 ang nahuli at tinatayang nasa 100 hanggang 150 na lamang ang nalalabing miyembro nito na nagtatago sa kabundukan ng Butig, Lanao del Sur. Siguro, tingnan natin by June. I-assess natin. Ang target natin, tapusin yung grupo na to bago matapos ang June. Victor Cosare, UNTV News and Rescue, Davao City.
Nagsasagawa ng inspeksyon ang hepe ng Bureau of Correction sa regional offices ng ahensya upang matiyak na nagagampanan ng tama ng mga tauhan ang kanilang trabaho at upang tingnan ang kalagayan ng mga inmate. Narito ang hatol na balita ni Bernard Dadis. Sinimulan na ni Bureau of Corrections Director General Benjamin De Los Santos ang pag-iikot sa regional offices ng ahensya sa buong bansa. Sa Zamboanga City, binisita ng Bucor Chief ang San Ramon Prison and Penal Farm kung saan isa-isang ininspeksyon ang mga pasilidad. Gayun din ang mga tauhan at inalam ang kalagayan ng mga inmates sa koreksyonal. Ayon kay Atty. De Los Santos, bukod sa pagpapataas sa moral ng mga nasasakupan, layon din ang kanyang pag-iikot na matiyak kung nagagampanan ba ng maayos ng kanyang mga tauhan ang kani-kanilang trabaho. Pinaalalahanan din ito ang mga Bucor personnel na huwag gumawa ng anumang hakbang na ikasasama ng imahe ng ahensya tulad ng korupsyon, drugs at iba pa. Ngayon is just checking on the moral and welfare of the people because I believe that for a commander to succeed, your priority is the mission accomplishment and protect and take care of the welfare of your people. Pagdating naman sa issue ng drug trade sa New Bilibid prisons, sinabi ng direktor na ginagawa nila ang lahat para hindi na makagawa ng transaksyon lalo na mga drug lord na nakapiit dito. My theory and what I'm doing now is yung mga inmates na nasa loob, yung mga Chinese drug lords, with the use of telephone, they can do drug trafficking. But if you reduce supply outside of Bilibid, kahit anong tawag mo, wala kang maibibenta sa labas. So, destroy the drug supply reduction, hit hard on those scalawags in the uniform service. Samantala, kabilang naman sa mga isinusulong ng Bucor ngayon ay ang pagdaragdag ng mga gusali o iba pang pasilidad sa mga bilangguan bilang solusyon sa jail decongestion. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue, Philippines. Pangungunahan bukas ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre II ang pagbibigay ng Certificate of Pardon sa mahigit 20 matatandang preso sa New Bilibid Prison. Ayon kay Bureau of Corrections Director General Benjamin De Los Santos, 27 inmates na may edad 70 pataas ang gagawaran ng pardon. Ang mga ito ay nahatulan sa iba't ibang mabibigat na kaso tulad ng rape, murder at kidnapping. Maliban sa 27, mayroon pang nasa 100 elderly inmates ang pinoproseso ngayon ng Board of Pardons and Parole upang mabigyan ng pardon sa mga susunod na araw. Itinakda na ngayong linggo ang pagdinig ng Senado para sa concurrence sa Paris Climate Change Agreement matapos itong lagdaan ni Pangulong Rodrigo Duterte noong nakaraang linggo. Isasagawa ito sa Miyerkules sa pangunguna ng Senate Committee on Foreign Relations na pinamumunuan ni Senator Alan Peter Cayetano. Ang Paris Climate Change Agreement ay kasunduan sa pagitan ng mahigit 100 bansa na ibaba ang greenhouse gases emission at mapanatili sa 1.5 degrees Celsius ang global temperature para maibsan ang epekto ng climate change. Bukod sa Pilipinas, kabilang rin sa mga pumirma sa kasunduan ang mga bansang Amerika at China na kabilang sa biggest emitters ng greenhouse gases. Para naman sa mga balita sa labas ng bansa, narito si Rina Villamor Camara. Rina, good morning. Hi Angela, good morning. Here are the latest news from different parts of the world. Pakistan's maritime security authorities arrested 85 Indian fishermen for allegedly trespassing Pakistan's territorial waters and seized 14 boats. The fishermen were arrested on Saturday evening and were brought to a police station in the southern port city of Karachi. India and Pakistan share an extensive oceanic border with each other, which is poorly defined, resulting in fishermen on both sides unintentionally crossing over to the other side. The arrest comes after India released 39 Pakistani prisoners, including 18 fishermen, on March 1. Meanwhile, Chinese Premier Li Keqiang has pledged to continue reforms to attain the economic growth target of about 6.5% this year.
despite challenges ahead. The target is the lowest for more than 20 years for China. Nonetheless, China remains one of the world's fastest growing economies. Lee says the target will help achieve the goal of building a moderately prosperous society in all respects by 2020. Efforts will center on a variety of areas, including streamlining administration, reducing taxes, further expanding market access, and reducing ineffective supply while expanding effective supply. In other news, the White House has asked the U.S. Congress to examine whether the Obama administration abused its investigative authority during the 2016 campaign as part of an ongoing congressional probe into Russia's influence on the election. The request comes a day after President Donald Trump alleged that then-President Barack Obama ordered a wiretap of the phones at Trump's campaign headquarters in Trump Tower in New York. An Obama spokesman denies the charge, saying U.S. presidents cannot legally order such wiretaps, which required approval of a federal judge and reasonable grounds for suspicion. White House spokesman Sean Spicer says Trump and administration officials would have no further comment on the issue until Congress has completed its probe. And those are the latest news from around the world at this morning. Back to you, Angela. Thank you, Rina. Para sa mga karagdagang balita, bumisita lamang sa aming website na untvweb.com. At abangan sa ikatlong paghataw ng mga balita. Pagpapatuloy ng government NDF peace talks, posibleng pahintulutan ni Pangulong Rodrigo Duterte. Direktiba ng Pangulo kaugnay dito, inihintay pa ng GPH Peace Panel. Malacanang Kamao, Wagi versus PNP Responder sa Game 1 ng Best of 3 Final Series ng UNTV Cup Season 5. Judiciary Magis nakuha ang ikatlong pwesto matapos talunin ng BOC Transformers. Mahigit sa 4,000 Bicolano sa Camarines Norte, Camarines Sur at Sorsogon natulungan sa libreng medical mission ng UNTV, katuwang ang partners in public service. At News and Rescue Operations ng UNTV palalawakin pa ngayong taon. News and Rescue Training Centers na libre para sa publiko ilulunsad ng UNTV. Yung mga ngayon pa lang ho palabas ng bahay nila, huwag kalimutan na kayo ho'y manalangin bago tayo gumawa ng ano pamang bagay, at yung mga nakasaksak na mga appliances ninyo, ay baka makalimutan na naman na paalala kami ng paalala kasi Marso ngayon. Itong buwan ng Marso, habang umiinit ang panahon ay dumadami naman ho yung mga nagkakaroon ng sunog. Yes. Kaya tandaan nyo po yan, bago umalis, check nyo. Hindi ko, at makakatipid pa kayo sa kuryente pag binubunot ninyo yung mga appliances. Wala sa plug, di ba kuya? Sabi nila, naka-off naman eh. Hindi, bunutin nyo. Mas maganda nakabunot yan. March 6, 2017, sabayan pa rin tayo napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350. At maaari nyo pa kaming mapanood sa Facebook account natin at sa untvweb.com via live streaming, maging sa ating UNTV mobile application na pwedeng mai-download ng libre sa iOS at Android. Sa mga ngayon pa lamang ho nagbukas ng kanilang radyo at telebisyon, narito na po ang mga hataw na balita sa umagang ito. Pagpapatuloy ng government NDF peace talks, posibleng pahintulutan ni Pangulong Rodrigo Duterte. Direktiba ng Pangulo kaugnay dito, hinihintay pa ng GPH Peace Panel. Malacanang Kamao, Wagi versus PNP Responder sa Game 1 ng Best of 3 Final Series ng UNTV Cup Season 5. Judiciary Magis nakuha naman ang ikatlong pwesto matapos na talunin ang BOC Transformers. Mahigit sa 4,000 Bicolano sa Camarines Norte, Camarines Sur at Sorsogon natulungan sa libre medical mission ng UNTV, katuwang ang partners in public service. At News and Rescue Operations ng UNTV palalawakin pa ngayong taon. News and Rescue Training Centers na libre para sa publiko, ilulunsad ng UNTV. Sa detalye ng mga balita,
Posibleng payagan na ni Pangulong Rodrigo Duterte na ituloy ang usapang pangkapayapaan sa pagitan ng pamahalaan at Communist Party of the Philippines o CPP. Ayon kay Government Peace Negotiator Secretary Silvestre Bello III, posibleng talakayin sa isasagawang cabinet meeting ngayong araw ang muling pagbabalik sa peace negotiating table. Narito ang hataw na balita ni Rosa Licos. Nagpahiwatig si Pangulong Rodrigo Duterte kamakailan na nais niyang muling makipag-usap sa Communist Party of the Philippines kung mapatutunayang sinsero ang mga itong makipagpayapaan sa pamahalaan. Inilahad din ni Pangulong Duterte ang mga nais niyang gawin ng rebeldeng grupo upang ipagpatuloy ang peace negotiations. Ilan dito ay ang pagpapalaya ng mga rebeldeng komunista sa mga prisoner of war, paghinto sa extortion activities o pangongolekta ng revolutionary tax at pagtigil sa paninira ng mga government equipment. Samantala, nilinaw naman ni Presidential Peace Advisor Secretary Jess Dureza na hindi kondisyon ang mga inilatag ng Pangulo dahil walaan niyang preconditions sa negotiating table. Ayon naman kay Government Peace Panel Chief and Employment Secretary Silvestre Bello III, isa ang usaping pangkapayapaan sa mga posibleng talakayin sa kanilang cabinet meeting kay Pangulong Duterte ngayong araw. Inaasahang ibibigay din ni Pangulong Duterte ang kanyang direktiba hinggil sa terminated peace talks at maging sa naunsyamisanang muling paghaharap para sa bilateral ceasefire deal. Bago kami mag-resume, baka anong utos ng presidente, baka mag-uusap muna kami tungkol sa ceasefire. Samantala, hinggil naman sa demand ng NPA na alisin ang deployment ng militar kung saan balak nilang pakawalan ang 6 nilang prisoners of war, inihayag ni Secretary Bello na may ongoing arrangement din ang pamahalaan at mga kaliwa hinggil dito. Yan, confidential yan, kaya hindi natin masabi ito. But may ongoing arrangement. Matatandaang ipinahinto ni Pangulong Duterte ang peace talks matapos masawi ang ilang tauhan ng militar dahil sa pag-atake ng mga rebeldeng komunista sa kabila ng ipinatutupad nitong unilateral ceasefire. Dahil dito, naudlot ang nakatakda na sanang muling paghaharap ng magkabilang panig para sa isang bilateral ceasefire deal nitong nakalipas na Pebrero at 4th rounds ng formal peace talks sa April 2 hanggang 6 sa Oslo, Norway. Rosa Licos, UNTV News and Rescue, Philippines. Nasa final stage na ang inilalatag na seguridad ng PNP Negros Island Region para sa isasagawang ASEAN Summit meeting sa Bacolod City ngayong buwan. Narito ang hataw na balita ni Lane Moreno. Tinatayang nasa 160 delegado mula sa bansang kasapi ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN ang inaasang dadalo sa 2 summit meetings na gaganapin sa Bacolod City. Bukod pa sa bilang ang mga staff na kasama ng bawat delegate. Kaya naman puspusan ng paghahanda ng Police Regional Office 18 sa paglalatag ng ipatutupad na seguridad hindi lamang para sa mga delegado kundi maging sa publiko habang isinasagawa ang pagpupulong. Sa ngayon ay nasa final stage na ang paghahanda ng PNP para sa gaganaping 2 pagpupulong na bahagi ng 2017 Asian Summit. 90% na prepared na tayo. Mga sub-task group team leaders ay nag-signify na they are now ready. March 14 to 16 nakatakda ang Asian Senior Officials Meeting, Joint Consultative Meeting and other related meetings. Habang March 21 to 23 naman ang 15th Senior Officials Responsible for Information. Ayon sa PNP, may mga delegado ng darating ng maaga at mayroong ding magpapaiwan ng ilang araw pagkatapos ng pagtitipon upang magbakasyon. Kaya 5 araw bago at pagkatapos ng Asian Summit meeting ay maglalagay ng mga skeletal personnel ang PNP sa mga areas of engagement upang tiyakin ang seguridad. Mahigit 2,000 pulis ang ipakakalat sa buong syudad kasama ang Highway Patrol Group mula Camp Crame at iba pang augmented force mula sa Karatig Lalawigan. Bumuo na rin ng Multi-Agency Coordinating Center ang PNP. So ara nagidya sa final stage na lang nahulat na lang ang mga resources kag ang mga financial requirements kung ano pang nakitaan nga mga diferensya gina-address na nga daan para nga sa D-Day okay na gid ang preparation. Samantala, pinag-aaralan naman ng Bacolod Police at lokal na pamahalaan ang posibleng pagpapatupad ng gun ban sa parehong okasyon. Lane Moreno, UNTV News and Rescue, Negros Occidental.
Alamin naman natin ang iba pa mga balita sa Luzon, Visayas at Mindanao para sa ating balitang Prom Day. Unahin natin ang Mindanao, hatid ni Victor Cosare live mula sa Davao City. Victor. Mayong buntag, Kuya Daniel, anin ang unang bahin sa atong mga balitang Prom Day. Naggahin og 5 milyones pesos ang lokal nga panggamhanan sa dakbayan sa Davao alang sa mosquito-free program niini ubos sa Mayor Sara Duterte Carpio Duterte program. Gisugdan ang programa diha sa mga barangay din pagabantayan ang mga breeding areas sa mga lamok sama sa open ponds ug kanal. Tumong sa maong lakang nga maipatuman ang mga programa batok sa dengue aron makabot ang zero mosquito-related cases sa dakbayan. Uyon ang pipila ka mga Davaoenyo nga bag-uhon ang 1987 Constitution. Mao kini ang migula sa gipatigayon nga public consultation sa House Committee on Constitutional Amendments sa Davao City. Aniya ang report ni Janice Inhente. Sa upat ka sektor nga mitambong sa gihimo na public consultation sa House Committee on Constitutional sa Davao City, pabor ang tanan sa panukala nga amyendahan ang 1987 Constitution sa nasud. We say it is not only necessary, it is a must for us. A must, whether it is to revise or to amend. Sumala pa kay Attorney Jesus Melchor Kitain, kinahanglan bag-uhon ang saligang batas aron mulambo ang uban pang mga rehiyon dili sama sa kasamtangan nga sistema na halos tanang kwarta maadto sa National Capital Region. 70% of all the monies remain in Manila while about 30% trickle down to the region. Dili sab-ani igo ang medical assistance nga bahin sa Cordillera, Zamboanga, ARMM, Sulu, Region 8 ug 12. Sugyot sab sa mga representante gikan sa sektor sa mga baldado, kinahanglan ng buwagon ang party list nga sistema nga kasagarang ginaabuso sa ubang politiko. Labot pa, miuyon sab ang mga estudyante sa ginaduso nga federal form of government ni Pangulong Rodrigo Duterte. That we will have a paradigm shift from a unitary form of government into a federal form of government. Gusto sa mga stakeholders nga mahimong patas ang pag-apod-apod sa gahom sa mga rehiyon. Gawas pa sa Davao City, paggahimuon sab sa committee ang public consultation sa Tacloban ug Bacolod. Tanang mga proposal sa nagkalain-laing sektor pagahisgutan sa committee bag-o magpagawas og committee report. Janice Inhente, UNTV News and Rescue, Davao City. Ug kana ang mga balita gikan sa habagatang bahin sa Pilipinas. Balik diya sa kauluhan, Kuya Daniel. Daghang salamat Victor Cosare live mula sa Davao City. Mula naman sa Visayas Region, alamin natin ang mga balita mula kay Deb Riveral live. Yes, Deb. Babalikan natin ang balita ni Dev Riveral. Makalipas po ang ilan pang hatid na balita naman mula sa atin pong Luzon Region. Si Bradley Robusa nagugulat mula naman sa Baguio City. Naimbag gabi at Bradley. When agyaman na Kuya Daniel, dadto yun ti damdamag ditoy Luzon Region. Nakasagaran nga gumatang ti baraw nga garbage trucks tila Trinidad Benguet tapno masolusyonan iti nabuntog nga panagkolekta ti basura sa Jay Paset tila Trinidad. Sigon ti Municipal Environment and Natural Resources namnamaanda nga magatang dagitoy baraw a garbage trucks ti daytoy second quarter ti tawen. Itaket adda ti 10 ken 8 nga garbage trucks nga agtalikwa ti munisipalidad ken 10 met iti bagit ti barangay. Dagitoy a baraw nga garbage trucks ket makatulong tapno mapabiit nga mailipas ti panagkolekta ti basura tinasurok nga sa nga gasot nga collection points ditoy nga Paset. Kabayatan na aprobado ti DENR daytoy 10-year solid waste management plan tila Trinidad Benguet. Mainayon pa ditoy ti plano nga panagipatakder iti Eco Park sa Jay Alno dump site.
Nakaprepara ti Philippine Military Academy para ti manamnama nga panakilipas ti sanga gasot indam nga pulo ken pito nga kadete ti salaknib class of 2017. Dadtoy ti hataw nga balita ni Grace Doctolero. Nakasaganan ti Philippine Military Academy para ti dumteng ang graduation rites and ceremonies iti PMA sa Lakneb class of 2017. Inton March 12 idadaulo ni Presidente Rodrigo Duterte daytoy a graduation rites. Daytoy ti umuna nga tabunwan iti graduation ceremonies. Ditoy PMA manipot idi nagrugi nga nagtugaw iti pwesto idi June 2016. Mainayon pa iti manamnama nga mapan sa JPMA graduation ni Vice President Leni Robredo, National Defense Secretary Delfin Lorenzana, AFP top brass, ken dagiti naganak ti kadete, namnamain nga sa ngagasot innem nga pulo ken pito nga kadete iti PMA sa Lakneb class nga aglipas. Sa ngagasot ken upat ti lalaki ken innem nga pulo ken talumet iti babae. Last year 63 lang yung graduate So more than half yung di namin nila 167 ngayon. So expect din natin mas maraming bisita na darating. Sa na-research natin, kunti lang din yung pumasok nung pumasok yung graduates last year. Mas marami rin yung pumasok nung itong graduates ngayon. Nagitidmet iti abiso iti akademya para kadagiti turista nga mangayat nga umatendar iti napasamak nga makapadas iti nairot nga security checks kan limitado a parking slots. Sa mga turista, tourist na gustong bumisita dito sa PMA, medyo makakaranas sila ng mga inconvenience like tight na security checks, ganon. Of course, limited parking pa rin dahil priority natin yung parents ng kadete at saka yung mga VIPs natin. Kabayatan na namnamain met madamdama iti maaramid nga press conference sa J Philippine Military Academy. Fort del Pilar tapno may pakamu iti publiko. Daytoy top 10 cadets ti PMA sa Lakneb class of 2017. Grace Doctolero, UNTV, Damdamag kan Panangalaw, Baguio City. Dagita iti damdamag nga naala tayo ditoy Luzon Region. Manipod ditoy Baguio City. Agsubli kenyam Kuya Daniel. Agyaman Bradley Robusa live mula sa Baguio City. Balikan natin ang mga balita sa Visayas Region mula naman kay Deb Riveral live mula sa Cebu City. Deb. Yes, daghang salamat Kuya Daniel. Anyasab ang mga balita gikan sa nagalain-laing bahin sa Visayas. Gilusab na sa Sugbo ang Philippine Information Agency o PIA ASEAN Information Kiosk. Tumong niini nga mahatagan o access ang publiko sa mga impormasyon kalabot sa Association of Southeast Asian Nation o ASEAN ilabi na nga host karon ang nasod sa 2017 ASEAN Summit. Gipang butang ang kiosk sa lain-laing airport ug mall sa tibuok nasod. Sa Cebu, makit-an kini sa Mactan Cebu International Airport. Matod sa Presidential Communications Office, aduna na PIA ASEAN Information Kiosk sa naiya sa Metro Manila ngadto sa Baguio, Davao ug Zamboanga. Samtang gipangandaman na ang pagpahigayon og ASEAN Summit meetings karong Abril sa Lapu-Lapu City, Cebu ug probinsya sa Bohol. Sa laing bahin, gilusad sab sa Cebu ang programang Angat Buhay Program nga ang tumong nga makatabang sa panginabuhi sa mga pamilyang Pilipino labaw na sa mga kabus. Ani ang hataw na balita ni Gladys Tuabi. Gilusad sa Sugbo ang programang Angat Buhay nga gipanguluhan ni Vice President Leni Robredo. Matod kang VP Leni, tumong niini nga adunay direktang koneksyon ang local government units sa mga private partners aron matabangan ang mga anaa sa lisod nga kahimtang. Dito sa Cebu, pumili tayo ng 14 out of 44 na munisipyo para yun din yung maging pilot natin. Eventually, lahat naman tutulungan. Inaral natin based on poverty incidence saka poverty magnitude. Tumong sab ining programa nga mahibaluan ang paspas nga pagahimuong aksyon ug himuong formal ang panagkauban sa mga anaa sa gobyerno ug civil society organization partners subay sa panginahanglanon sa mga identified priority areas. Anti-poverty advocacy program siya. Yung pinaka-ideya, yung 50 pilot LGUs natin, ililink natin with development partners. Development partners, private corporations, saka ibang mga ahensya ng gobyerno
na makakatulong, yung directed yung tulong sa mga specific programs nila. Gikalipay sab sa mga opisyal ang pagdawat sa kadaghanon sa maong programa, kung diin daghan na ang nagpakita og suporta. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue, Cebu. Og kana ang mga balita nga atong nakuha dinhi sa rehiyon sa Kabisayan. Gikan dinhi sa Cebu City, balik sa imo Kuya Daniel. Salamat Deb Riveral, live mula sa Cebu City. At sa labas ng bansa, kasama naman natin si Angela Lagunsad. Good morning, Ms. Angela Lagunsad. Go ahead, please. Thank you, Kuya. And for News Abroad. More than 1,000 Belarusians staged a demonstration in the city of Brest to voice their opposition to a law imposing a tax on those not in full-time employment. The law against social parasites requires those who work less than 183 days per year to pay the government $250 in compensation for lost taxes. The protest in Brest was one of a series of mass rallies of discontent which have been staged in various cities around Belarus in recent weeks. The protesters were later invited for discussions with the city mayor. Thousands of women marched along London's South Bank on Sunday ahead of International Women's Day to speak out for gender equality and call for more support for women refugees. The rally, organized by the aid group Care International, was intended to draw attention to the challenges being faced around the world by refugee women and girls. The march began at London City Hall with Mayor Sadiq Khan, human rights campaigner Bianca Jagger, and singer Emily Sandy among those taking part. Great thing about today, what we're trying to get across is the fight for equality. Being a feminist shouldn't just be for women. All of us, men, women, boys, girls, if you're older or younger, rich, poor, needs to understand that actually this is a fight for all of us. In other news, China has pronounced its plan for launching the country's first cargo spacecraft, Tianzhou-1, in mid or late April. The cargo spacecraft will dock with the orbiting Tiangong-2 Space Lab for 3 times to check and verify such technologies as supply of goods, in-orbit refueling, and fast automated rendezvous and docking. This cargo spacecraft will complete the second phase of the country's manned space program. The pronounced flight of the cargo spacecraft is crucial to achieve the final step toward establishing a space station around 2022 by China. And those are the news abroad. Back to you, Kuya Daniel Razon. Thank you so much, Miss Angela Lagunsad. Dumako tayo sa ating balitang sports kasama si Rina Villamor Camara. Rina, go ahead. Hi Kuya, good morning. Kung napanood mo kahapon, exciting yung naging laro natin sa mga koponan ng BOC kontra Judiciary at Malacanang kontra PNP Responders. Nakuha ng 2-time champion Judiciary Magis ang ikatlong pwesto sa UNTV Cup Season 5 matapos nitong talunin ng rookie team BOC Transformers kahapon. Samantala, nangunguna naman ngayon ang Malacanang Kamao sa Best of 3 Championship Series matapos patumbahin sa Game 1 ang 3-time runner-up PNP Responders. Narito ang hatong na balita ni Bernard Daddies. Goes up, no shot. Follow up, no. And it is over. Malacanang has won Game 1. Nakaisa na ang Malacanang Kamao kontra PNP Responders sa kanilang Best of 3 Final Series ng UNTV Cup Season 5 na ginanap sa Pasig City Sports Center kahapon. Tinalo ng Malacanang ang PNP sa napaka-intense na Game 1 sa score na 82-81. Hindi naging madali para sa Kamao team ang panalo na mula sa umpisa ay naghabol sa mabilis na opensa ng PNP Responders. Abante ng 8 puntos ang PNP sa arangkada ng ballgame 23-15. Nakadikit ang Malacanang at naitabla sa 39-all sa second quarter. Muling nag-init ang opensa ng PNP sa third quarter sa pangunguna ng sniper na si Olan Umiping. Na-fouled out naman sa last quarter ang tatlong main player ng Malacanang na sina Ian Garrido, John Michael Jimenez at Vishnu Das Javier. Naging susi sa tagumpay ng Malacanang ang back-to-back ni Eric de la Cuesta sa last 37.4 seconds ng ballgame upang umabante ng 1 puntos mula sa 3 puntos na kalamangan ng PNP, 82-81.
May pagkakataon pa sana makabawi ang PNP, ngunit sumablay na ang tig-2 free throw nila Jayman Misola at Harold Santa Cruz. Tinanghal na best player of the game sina Eric De La Cuesta na kumamada ng 23 points, 5 rebounds, 3 steals at 1 assist. At si Christian Luanzon na may 29 points, 11 rebounds, 2 assist at 1 steal. Well, siyempre masaya, no? We're gonna go back sa tape. Tingnan namin kung saan pa kami mag-improve. This is a very tough team. Kung bigyan namin sila ng pagkakataon, the next game para itayo 1-1, it's anybody's ball game, game 3. So we're gonna make sure na we're gonna do everything that we can para, i-close out na yung game sa Tuesday next week. Kailangan start strong kami. Kasi nung first quarter kanina, medyo sluggish yung umpisa namin, kaya tinambakan kami. So luckily, nakuha namin yung rhythm namin pagdating ng second quarter. Pagdating ng third and fourth, yun, nakuha na namin. Kaya kami siguro nanalo ngayon sa game na to. Proud naman ang coach na magkabilang koponan sa performance ng kanilang team. Laban lang. Sabi ko nga kanina, hindi na ako nag-coach dun eh. Kasi obligado na ako kung sino yung natitira, sila na lang yung gagamitin ko eh. Isa lang sigurado ako, kung sino man yung gagamitin ko, ready yun at gagawin niya talaga yung lahat para patulungan yung team niya. Proud pa rin naman ako sa players ko eh. Okay? At least nandun pa rin kami. So happy lang, di namin na-convert yung the last play. Okay lang, bawi na lang kami next game. Gaganapin ang Game 2 sa Smart Araneta Coliseum sa March 14, araw ng Martes. Samantala, nakuha naman ng Judiciary Magis ang third place matapos talunin ng BOC Transformers sa score na 197. Nanguna sa Judiciary sina Chester Tolomia na tumikada ng 30 points, 15 rebounds at tig-3 assist at steals. At si Warren Ibanez na may 22 points, 9 rebounds, 7 assist at 1 steal. Kaya tinanghal na best players of the game. Ito nang ika-6 na sunod na pagkatalo ng BOC matapos ang 8 sunod na panalo. Magkakamit ang Judiciary Magis ng 1 million pesos cash prize at kalahating milyong piso naman ang makukuha ng BOC Transformers na kapwa itutulong nila sa kanilang napiling benepisyaryo. Bernard Dadis para sa UNTV Cup Season 5. Kuya, yung 500,000 na nakuha ng BOC Transformers ay idodonate nila sa Caritas Manila. Ang Judiciary Magis naman na nanalo ng 1 million pesos, magkakaroon pa sila ng final decision kung kaninong charity nila ito idodonate. At para naman sa ating Game 2 ng ating Best of 3 Championship Series, ito ay magaganap sa March 14 sa Smart Araneta Coliseum. Game starts at 7 o'clock p.m. At dito nga, lamang na ang Malacanang Kamao. So isang panalo na lang na Malacanang Kamao, sila na ang magiging title holder natin para sa ating UNTV Cup Season 5. Kuya? Maraming salamat, Rina Villamor. Sa 4,000 mga Bicolano mula sa Sorsogon, Camarines Sur at Camarines Norte ang napaglingkuran sa libreng medical mission ng UNTV, katuwang ang mga partner in public service. Narito ang hataw na balita ni Alan Manansala. Nitong nakalipas na buwan ng Pebrero, libo-libong Bicolano sa Catanduanes at Albay ang natulungan sa libreng medical mission ng UNTV at partners in public service. Nitong nakalipas namang linggo, sunod na tinungo ng grupo ang lalawigan ng Camarines Norte, Camarines Sur at Sorsogon upang magkaloob ng serbisyo publiko. Katuwang ng himpilan ang Members Church of God International, Bagong Henerasyon Party List at ang 9th Infantry Battalion Philippine Army na nakabase sa Camarines Norte. Unang tinungo ng grupo ang 2 barangay sa Camarines Norte upang maghatid ng serbisyong medikal. Una-una po sa lahat, nagpapasalamat po kami sa UNTV dahil napaunlakan po yung aming imbitasyon na makapag-conduct nga po ng medical mission. Lubos po kaming natutuwa nang sa ganun yung mga tao sa barangay Calabasa at ganun din sa mga karatig na barangay ay matutugunan po ang kanilang problema sa gaya po sa kanilang health. TV po ay mabilis at handang maghandog ng tulong. Matapos ang mga kababayan sa ilang barangay sa Cam Norte, ang mga kababayan naman nating nakabilanggo sa 2 district jail sa Camarines Sur ang napaglingkuran ng grupo. Maraming salamat po. Salamat sa ating Panginoon na tayo ay pinagbigyan ng ganitong biyaya. Alam mo, sa totoo lang,
wala kaming pagsasawa na sumulat kung talagang kinakailangan namin kayo kasi ramdam namin ang 100% na serbisyong ibinibigay ng samahang ito sa amin. Malaking bagay po, malaking tulong sa amin na nagkaroon ng ganito na medical mission dahil po talagang yan po ang kailangan namin talaga dito. Samantala, nagsagawa rin ng medical mission ng UNTV, MCGI at BH Party List sa Sorsogon City kasabay ang deklarasyon bilang drug-cleared city. Lubos naman ang pasasalamat ng ating mga mahihirap na kababayan sa 3 lalawigan sa Bicol Region na natulungan sa halos 1 linggong public service. Sa kabuuan, umabot sa mahigit 4,600 Bicolano ang napaglingkuran sa libreng medical, optical, dental at iba pang medical services. Makaaasa naman ang ating mga kababayan sa Kabikulan na patuloy ang UNTV at ang mga katuwang sa public service sa pagsasagawa ng mga programa at proyekto na makakatulong sa kapwa. Ang UNTV naman, alam naman natin mula sa umpisa na basta't sa ikabubuti ay laging kaisa tayo. Ang advokasya kasi ng Kuya Daniel, ang paggawa ng mabuti ay hindi nagbubunga ng masama. Doon naman po tayo hinuhubog ni Kuya Daniel at ni Brother Eli na ang paggawa ng mabuti kailan pa man at dumating sa ating mga kamay sa bawat pagkakataon, hindi na natin ito dapat palagpasin. Alan Manansala para sa Serbisyong Kasangbahay. Kasabay na pagpapalawig sa operasyon ng UNTV News and Rescue ay ang pagpapalawak din sa ating public service. Dahil bukod sa ilulunsad na 24/7 channel na para sa News and Rescue, magkakaroon din ng himpilan ng News and Rescue Training Centers na bukas at libre para naman sa publiko. Narito ang hataw na balita ni Rosalie Cos. 13 taon nang namamayagpag sa himpapawid ang nag-iisang public service channel sa bansa, ang UNTV. Isa sa mga maipagmamalaki ng istasyon ay ang pagkakaroon nito ng mga programa na may naiiba at orihinal na konsepto tulad na lamang ng tulong muna bago balita. At bilang bahagi ng advokasya na makatulong sa kapwa, mas palalawigin pa ng UNTV ang news and rescue operations nito. Yung ating UNTV News and Rescue, una, magkakaroon na tayo ng sarili nating channel which is 24/7 dedicated sa news and rescue. So that's one. At yung ating malaking command center para sa ating news and rescue na ita-tie up natin sa lahat ng mga sa lahat ng mga rescue teams o rescue groups sa buong Pilipinas and even abroad. And yung ating pagkakaroon ng ating News and Rescue Training Center. Ang ilulunsad na News and Rescue Training Centers ay magsisilbing eskwelahan para sa mga nagnanais sumailalim sa rescue training. Ito ay libre at bukas sa publiko. Ang atin naman kasing lahat na ginagawang pagbabago ay para pa rin sa improvement ng paglilingkod natin sa ating mga kababayan, sa ating mga kapwa-tao. Yun lagi yung sentro ng improvements na ginagawa natin. If we want to improve ourselves, if we want to improve our facilities, lahat ng pagbabagong ginagawa natin for our improvement ay para mas makapagsilbi tayo ng una sa lahat sa Panginoon ng mas mabuti at sa ating mga kapwa-tao. So, ang magbe-benefit lahat ng pagbabagong ginagawa natin sa UNTV, sa ating kumpanya, ay para pa rin sa kapakinabangan ng ating mga kapwa-tao. Nag-umpisa ang UNTV bilang isang maliit na istasyon. Ngunit pagkatapos ng maraming taon ay makikita ang malaki nitong pagyabong. Kabilang na ang karagdagan sa manpower, paglawig ng broadcast platforms, at paggamit ng mga advanced broadcast equipment. Marami man ang nabago at mababago sa hinaharap. Iisa pa rin ang layunin ng tanging public service channel sa bansa, ang makatulong sa bayan at sa kapwa. Wala naman tayong kumpanya na makikita sa buong mundo that we are sacrificing our own money and resources for the sake of other people. Let us do our duties in love and in the hope
that whatever good thing we are going to do is the very same thing that we are going to receive from the Lord. It is in the book of Ephesians chapter 6, verse 8. Knowing that whatsoever good thing any man doeth, the same shall he receive of the Lord, whether he be bond or free. Ito ang kaisa-isang network na nag-i-exist sa ating panahon, na dedicated for the propagation of the gospel of God. Sa likod ng advokasya ng istasyon, nakahanda naman ang bawat isa sa UNTV na makiisa. At ang lahat ng programa ng UNTV ay para sa kasusulong at pagtulong sa ating mga kapwa. Kaya hintayin po ninyo ang mga susunod na magaganap na pagbabagong napakalaki dito sa UNTV. Sabi nga ni Kuya, hahakbang siya at hahakbang siya na mabilis. So dapat makasunod tayo na mabilis para hindi tayo maiwan. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue, Philippines. Congratulations, Kuya, for a very successful kick-off. Sa atin Saturday. lahat. Sa ating lahat. And wait for our lanyard na dapat ay suot nating lahat. Ay, talaga. Uniform sa ating lahat. Yan. Sige, abangan It's a sign and symbol of our unity. At ng lahat ng ating ng pakikiisa ng bawat isa sa atin. Sa isang pagnanais na makapagpatuloy sa paglilingkod sa ating mga kapwa-tao, higit sa lahat makapaglingkod sa Panginoon. And of course, we will accelerate. Accelerate, yes. Kaya looking forward to all the changes that's bound to happen, Kuya. Yan. At para sa iba pang humahatol na balita, bumisita lamang po sa aming website, ang untvweb.com. At yan ang mga ataw na balita ngayong araw ng Lunes, March 6, 2017. Susunod na po ang programang Bawal ang Pikon! Get it straight with the news.